Kaya nga, whatever nga, para yung sa inyo dito, para ayun yung may tax dahil naintindihan ko, para ka naman magbabayad ng tax, hindi sa lang nila, ano? Eh, dapat nga naman na hindi ka na magbayad ng tax dahil ayaw mo nga, ayaw nga natin din yun. Ako mismo ayaw ko din. Kung pwede nga lang sana hindi na ako magbayad ng tax ko eh. Kaya lang kasi hindi pwedeng ganun, no? So dahil nakadeclare ka na, okay ka na doon, para hindi ka pwedeng, para pwedeng hindi ka magbayad ng tax doon sa mga adjustments, ay mag-provide ka ng resibo. Gawa na natin ng paraan later, yung kung paano siya i-record. Pero kung ang tanong mo ay i-record ba siya sa libro, yes, dapat. As expense, yes, dapat. Na may resibo, yes, dapat. Paano siya ipapasok? Pag binayaran ka, advances sa'yo. Utang mo sa kanila. Pag nagbigay ka na ng resibo, nag-liquidate ka na, proof na ginastos mo na yung in-advance sa'yo. Naintindihan na? Hmm. Hindi, ang increase mo 23,000. Doon na tayo sa increase. Una natin pag-intindihan ng iba. Para direct tayo dun sa issue natin. 23,000 ang iyong increase. Yung 23,000 ang kailangan mo itago. Para matago mo yon, yung 23,000 na yan, kasi hodang dati ka na may allowance, no? Yung on top of whatever oo nga, on top of whatever allowance na meron ka na nililiquidate mo, idadagdag mo yan sa nililiquidate mo. Meron lang siya kasimpleng itandaan. Ay, utang ko to, babayaran ko. Ganun lang siya. Ganun. Babayaran mo ng resibo. Okay? Di ba parang pag may doon sa kabila mo, pumunta ka sa ganito, kaya may pera ka dapat, di ba? May nag-advance ka sa office, tama? O, ililiquidate mo na yun. Ganun lang din yung effect nung 23,000 na yan. Okay, ha? Hindi talaga pwede. Huwag mo nang ipagpilitan yan. Kasi walang de minimis benefits na binigay mo sa isang sumasweldo ng 123,000. Sige, gawa natin ang parang kay Angelica. Nagawin mo lang de minimis. Sige. Kay Angelica baka pwede. Magkano bang increase niya? Hindi. Ngayong December, hindi pa pwede ha. Huwag natin gawin. Pag nag-increase na lang niya, siya, tsaka mo lagyan ng de minimis. Okay ha? Wala tayong magagawa ng kay Angelica kasi sabi mo nga, binayaran mo na ng tama tapos bigla mo, uy, ayoko na ng tama. Oo, tuloy-tuloy pa rin siya ganun. Okay? Baka na tayo, Shari? Wala ka nang magagawa doon talaga. Pwede naman natin gawin yung kahit Angelica ng ganon. Pwede natin siyang bawasan ngayon. Pwede natin, pero magpaprovide siya ng resibo. Magkano yung pwede niya i-provide niya yung 2024? May 2025. Oh. Chari. Itong gagawin natin, work around lang to. Magpapabukas si BIR, wala kaming problema dyan. Kayo, ha? Halimbawa, BIR, sabi ni BIR, White Agents, parang kulang binabayad mong tax.
Pahingi ng libro nyo, pahingi ng payroll nyo. O, pag binigyan mo yung payroll, mali na yung computation. Hindi kami yan, ha, kayo. O, okay tayo doon. Dahil madaling ko anong pala. Kapag may nag-change na narinig natin, patas na din. Better yun. May bito pa karaan ng Facebook. Ha? Bakit yung nakaraan lang yung magagaling yung Facebook? Hmm. Kung ano lang yung post natin. Hmm. Hindi ko pa pwede lang. Sabi ko nga, pwede pa natin gawin yung 2025 eh. So sa August, from August to December, wala lang pwede rin ang paraan. Oo, pwede. Bigyan mo sa amin yung bigyan mo ako ng listahan ng resipong pwede nyong gamitin. Tapos yung division sa structure. Hmm. Pero ito yung effect nun, Chari. Chari. Opo. Pag ginawa mong allowance yun, wala yung 13 month tax. Wala po yun. Oh. Ang minimum na requirement ng 13 month ay yung basic pay. So para ma-subject yan ng 13 month, dapat naka-basic pay. Ah? Basic po ba yung hindi po yung gross? Basic. Hindi yung total. Tsaka dahil benefits yun, hindi yung magiging subject sa or hindi yung magiging basihan ng 30-month pay, hindi ka makaka-claim. Halimbawa, pinalayas ka ngayon dahil ayaw na nila dito sa Pilipinas. Dahil mahirap magbenta sa Pilipinas. Posible yun? Oo, di ba? Magkano kanila babayaran doon sa net, doon sa 101, hindi doon sa 120 ka lang. Kung willing ka sa ganun, go. Pag-isipan nyo muna ha, kasi hindi yan subject sa 30 months. Yeah. Thank you po. I-ano mo muna, ilista ko. Sige po. Thank you po. Bye-bye. Wala kang tanong pang ito ba? Hindi ko naman sabihin, di ba? Nilagay ko na yata. Pwede ko na yung na para may check out na. Double check mo na yun, hindi ka na pinakita.
Kung papasok sa ano.